What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Analysis at foreshadowing ng chapter 82 sa flashback ng Sun God pag-usapan natin. Ang chapter na ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang kwento tungkol kay Apollo at ang halimaw na si Python sa templo ng Delphi. Narito ang ilang mga mahahalagang aspeto ng kwento. Ang katotohanan sa likod ng babala. Sa unang bahagi ng kwento, ipinaliwanag na ang mga nakasulat na salitang, kilalanin mo ang iyong sarili, sa templo ni Apollo ay may mas malalim na kahulugan kaysa iniisip ng karamihan. Ipinakita na ang babala ni Apollo ay hindi tungkol sa pagkakakilala sa sarili sa isang pang-araw-araw na antas, kundi sa mas malalim na kahulugan ng pag-unawa sa kanyang kaluluwa. Ang pagtutunggali ni Apollo at Python. Ang halimaw na si Python ay isang mapanakot na nilalang na nagdulot ng takot at panganib sa mga tao sa bayan ng Delphi. Ipinakita dito ang pagtutunggali ni Apollo laban kay Python. Bagamat kinatatakutan ito ng lahat, hindi ito nagpatinag sa Sun God, at si Apollo ang nagtangkang tapusin ang banta ng halimaw. Pagiging makasarili ni Apollo. Nalaman natin sa kabanatang ito na si Apollo ay agad na kumikilos upang tugunan ang mga problema sa Valhalla kapag hindi na kayang harapin ng mga Diyos na ipinadala ni Ares. Mapapansin natin na si Apollo ay naging aktibo sa pagsasagot sa mga suliranin, at ito'y nagpapakita na maaaring ilang beses na niyang ginawa ito. Dahil dito, nasabi ni Ares na tila't nagiging makasarili na naman si Apollo, na nagpapahiwatig na si Apollo na ang palaging umaaksyon sa mga problemang dapat sanay saklaw ng responsibilidad ni Ares. Ang ganitong paulit-ulit na sitwasyon ay nagpapakita na may kakaibang aspeto sa relasyon ng magkapatid. Kinilala ni Ares ang kalakasan ni Apollo at dagdag pa niya na hindi basta-basta nagyayabang lamang ang kanyang kapatid, isang patunay na marahil nasaksihan ni Ares ang tunay na lakas ni Apollo noong sila'y napalaban sa isang malakas na katunggali, at maaring ang kalabang iyon ay primordial, Titan o ang pinakamalapit ay si Siegfried, na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Tartarus. Tatalakayin natin ang usaping iyan sa mga teorya content, ngunit sa ngayon, balik muna tayo sa kwento. Masinsinang pag-uusap ng Sun God at ang halimaw. Sa mga sunod-sunod na pagtutunggali ni na Apollo at Python, ipinakita ang malalalim na pag-uusap sa pagitan nila. Nailahad ni Apollo ang kahalagahan ng pag-unawa sa sarili at pagkakaroon ng kagandahan na hindi nakabatay sa panlabas na anyo. Naging emosyonal si Python at unti-unti nauunawaan na rin ito ang mensahe ni Apollo. Ang pagsusumikap ng Sun God. Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa sarili, determinasyon, at patuloy na pagsusumikap ay mahalagang bahagi ng karakterisasyon ni Apollo sa mundo ng mga Greek gods. Sa umpisa, tinuring siyang isa lamang sa mga karaniwang Diyos, na hindi kasing mahalaga o hindi ganap na kinikilala tulad ng ibang mga Olympian gods. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang matinding pagsusumikap at dedikasyon sa mga larangan ng philosophy, poetry, medisina, archery, propesiya, at boxing, ay naging matagumpay siya sa pag-angat sa mataas na pamantayan. Ipinapakita ng kwento na ang kahalagahan ng pagiging mediocre o simpleng Diyos sa simula ay hindi hadlang para maging tagumpay at magkaroon ng mataas na karangalan. Ang pagtutok sa sariling hangaring magtagumpay ay nagdulot ng pag-angat kay Apollo sa mga Olympian gods. Ipinakita rin sa kanya ang pagiging halimbawa ng kagandahang loob, pagiging makatarungan, at pagpapakumbaba. Sa kanyang tagumpay, ay naging kilalang-kilala si Apollo bilang Helios o Sun God Phoebus Apollo. Ipinakita ng kwento ang dating mediocre o simpleng Diyos ay maaaring maging isang simbolo ng kahusayan. Ito ay isang mahalagang aral na nagpapakita ng inspirasyon na ang mga tao ay may kakayahan na magbago at umangat sa mga pagsubok, at maaaring maging kamangha-mangha at makamit ang mataas na antas ng kagandahan at kahusayan sa pamamagitan ng pagsusumikap, determinasyon, at pagmamahal sa sarili. Pag-usapan na rin natin kung ano ang dalang peligro o mensahe ng panel na ito sa parating na chapter 83. Makikita natin sa panel na ito ang paspusang pag-ensayo ni Apollo at ang duguan niyang mga kamao. Naka-highlight dito ang pagboboxing, pag-meditate o pag-focus, at ang paglikha niya ng strings. Ito ang tatlong kasanayang nakita na natin na ginamit niya sa laban. Ngunit may isa pang hindi pa natin nakikitang ginamit ni Apollo, at iyon ay ang paggamit ng bow and arrow. Marahil, ito ang huling alas ni Apollo sa laban, at kung ito nga ang gagamitin niya kay Leonidas sa susunod na chapter, maaring dadalhin tayo ng kwento sa direksyon na katulad ng nangyari sa pelikulang 300. Alam niyo na siguro ngayon kung ano ang ibig kong sabihin. Sa mga nakalimot na ay nais kong ipaalaala na ang pagkamatay ni Leonidas sa pelikulang 300 ay dahil sa mga araw na tumama sa katawan ng hari ng Sparta.
Kaya kung bow and arrow talaga ang huling gagamitin ni Apollo sa laban, magiging katulad kaya ang pagkamatay ng ating King Leonidas sa Ragnarok sa pagkamatay ni King Leonidas sa 300 movie. Isa kaya itong foreshadowing para sa darating na chapter 83. Marami ang magtataas ng kilay sa usaping ito, ngunit doon na tayo dinadala ng chapter 82, ano sa tingin mo? Comment mo lang dyan sa baba ang mga naiisip mo. Salamat. At dito na nagtapos ang chapter review na may konting pahapyaw ng teorya. Sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin. Maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata.